Ang nagdudulot ng buhay, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Yung mga pagpapabaya natin sa ating buhay, may mga regret tayo na kung minsan ay pabalik-balik na dumadali sa ating isipan at ayaw na bitawan tayo. Kaya lamang, nabibigatan tayo, nahihirapan tayo, pero ano sabi ng Panginoon? Come to me. Lord, may kasalanan po ako, may pagkukulang po ako sa inyo. Natatakot tayong lumapit sa Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, come to me, lapit ka. Pinalalapit niya yung mga rebelde, pinalalapit niya yung marurumi ang buhay, pinalalapit niya yung napakarami ang kapintasan, pinalalapit niya kahit sinong tao sa daigdig nito, come to me. At tinutukoy doon na kahit sino ka pa man, ano man yung nagawa mo, come to me. Kaya lang sa atin, kaya ayaw tayo lumapit, lalo na kasi nasanay na tayo sa bahay. Na kapag kahit na meron nagawang kasalanan, talagang takot ka na pagka nalaman sa bahay na meron ka nagawang kasalanan, may parusa ka agad na darating. Pero tingnan ninyo ang sabi dito ng Panginoon. Take my yoke upon you and learn from me. Matuto ka sa akin. For I am gentle and humble in heart. Paano mo malalaman na gentle and humble ang puso ng Panginoon? Pagka nakagawa ka ng kamalian at kasalanan mo, nagbalik loob ka sa Kanya. Mararanasan mo ang Panginoon. Humble and me. Bakit? Eh, nung magkasala ka, hindi ka man lamang kinagalitan. Para ba yung babae nahuli sa pangangalim niya? Dahil sabi ng mga taong nagdala sa kanya, dapat itong batuhin hanggang mamatay. Sapagkat ganito yung kanyang nagawang kasalanan. At ano masasabi niyo, Lord? At yung Lord ay himuko at may sinulit sa lupa, hindi naman niya binanggit. At no, si Tumayo nagsalita. Yung walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato. Siyang unang bumato. At pagkatapos ay nakita ni Jesus Christ mula sa pinakamatanda, umalis na, wala nang bumato. Hindi tinubos na yung tao. Hanggang wala nang matira ron. Ang natira na lamang yung babae na huli sa pangangalo niya at si Jesus Christ. Alam niyo, sabi ni Jesus Christ, hindi kita hatulan. Sabi niya, sino mo, tumigil ka na lang. Sino mo, gano'n na lang ang sinabi. Nakita niyo ba na kitang-kita, alam na yung mga nagawang kasalanan, wala man lamang panunumbat na ibinigay si Jesus Christ. Eh, tayo kasi ay nasanay sa daigdig nito na kapag may nagawa kang kasalanan, ang daming sermon. Diba? Ang daming sermon muna, ang dami ka muna marunong na salita. Eh, bakit ano kasi ginawa yan maganda naman yung mga pagkakatulong sa'yo. Bakit mo naman ginawa yan? No? O, ulitin ko, hindi natin alam ko. Yung pinanggalingan ng babae ito na nahuli sa pangangalo niya. Kaya sabi na ng Panginoon, sino mo? Makita ninyo, damang-dama ng babae mo yung kaamuan ni Jesus Christ. Damang-dama niya yung kaamuan ni Jesus Christ. Bakit? Sapagkat nung si mahuli at nang humuli sa kanya mga religious people, mga taong kumikilala naman sa Diyos. Imagine nyo, mga taong kumikilala sa Diyos, mga taong nagbabasa ng Bible, at ang nakahuli sa kanya mga talagang yung bang mga tapat daw sa kanilang pananampalataya sa Diyos, at narito na mahuli siya, sabi niya, patay na. Pero nakita lang natin, iba yung religious people, iba si Jesus Christ. At ang sabi nga ito, si Jesus Christ maamo, di kagad nagagalit. Slow anger. Ganun lamang kasimple. Ang Panginoon, pagka lumapit ka sa Kanya, mararamdaman mo aamuan niya. Yung humility niya. Kaya nga tinatag lang na kapag tayo nagpapakumbaba, nakakasama natin ang Panginoon. Ngayon, meron pa tayong binabanggit dito na